Hala bira, ready na ba ta? Tanan. Cheers sa kay kinahanglan pa kog booster. I need a little booster. Jag behöver lite booster. Ringer en lita booster. Kailangan ko ng booster. Yun yung mga limang lingwahe ko. My five languages. Welcome kayo sa mga University and Mental Lab na mga panalita ko. Ito yung ano yung kung sa ugat pa tayo magsimula ay disiplina, 'di ba? Repetition. Yung last nating topic, 'di ba? Yun yung consistency, yung ano, sipag at paggawa ng sariling disiplina sa kasipagan. Kung i-detail pa natin yung ano kahulugan, 'di ba? Mga kahulugan ng mga pananalita natin, pag-iisip. Yung story ko kahapon, ano yun, nangyari, iniba ko, hindi ko inano. Hindi naman ako sa nag-promise talaga sa inyo kung gagawin ko. Pero eto, better late than never, di ba? Yung sinasabi. Meron akong story, pero unahin muna natin yung topic natin ngayon. Magandang topic natin ngayon dahil, ano, sensitibo nga topic. So, itong ano natin, sinulat ko ano ito yung ano, pwede kong i-translate ng ano, sa limang lingwahe in five languages. So, ito yung topic natin, pride. Ito yung sa Bisaya ba ay garbo. Pwede sa nato himuong pride. Kaya garbo man na. So, sa English, na, tapos na. Tagalog. Ito yung ano, nag-iiba din to dahil pride. Pwede rin gamitin pride pero ang pagmamalaki at agang pagyayabang. Yan yan sa Tagalog. Sa Swedish naman ay ito ay ano yung sinasabi nilang stolthet. That är stoltheten. At sa Norwegian, pareho lang yan sila. Stolthet. Pero siyempre may mga synonyms yan. At yan. Magmi-mix ako ng mga pananalita ngayon sa ano, sa limang lingwahe. Praktisan ko muna dahil hindi pa ako masyadong ano, wala pa sa lugar yung mga ano, yung mga salita, mga words ko, mga isasabi ko. Nasaan na ba yung tubig ko? Tingnan mo, distracted. Okay lang. Diyan lang yan. Ito. Hello. So, sana ready na kayo dyan. Story ko mamaya na muna. Mag-introduct muna ako. Introduct. Ska bara börja med lite grann meningar. Meningar och så. I just want to explain the topic for today. It's the pride. You know? So just follow and listen. Listen and obey. Kaya magandang ano nga pala, magandang araw sa inyo lahat dyan, mga kapwa ko Pinoy. Dahil kayo yung priority ko eh. Pagkatapos, second priority ko kayo dahil yung first ko, first natin lahat dapat priority yung Panginoon. Di ba? Magdasal muna tayo. Yung pasalamat yun. Ganun yun. Ano tayo? Naniniwala tayo din. Huwag tayong tumigil maniwala dahil ano kahit anong mangyari sa ano, maniwala pa rin tayo. So ito yung sinasabing ano, Tagalog muna ha. Kasi itong garbo, ano mahirap to mahirap. Nasa ano natin, kalooban natin.
nana sa atong kinaiya dari burat het iborang karakter vad ska jag säga, attityd heter det. Um, om jag har sagt något fel, if I'm saying something wrong, it's okay. You just can you can just relate with, okay, people. So ito na yung ano yung number. First time ko atang ano binigyan ng 5 lingwahe itong ano mga mga ano ko pananalita. So kung sa Bisaya pa kaning gakuan ko ka ng kuan ba reminder na ako to do list. Number one kasi sa atong kuan sa atong mga panghuna-huna kaning kuan nasa ating ano yung pag-iisip. Yung pinakamahirap na ano niyan yung pride natin, yung garbo, ang atong garbo ba, our pride. So den stoltheten. Kung i-base nato na sa kwarta, kaning atong kwarta man gud, makahimo na og garbo, maka-build ba og garbo kanang yabang kanang hilas ba, hilasa ng mga ingana. Di ta maginganang kuan kay kontrol na nato natay daghang kwarta o wala. Hindi ta makipag kuan 'no, hindi tayo masyadong magmamalaki, magyayabang, 'di ba? Ganyan. Humble pa rin tayo kahit ano, marami tayong pera o mayaman kung sino ba tayo, 'di ba? Sa Panginoon walang mas mayaman sa ating Panginoon, 'di ba? I-relate natin 'yan sa ano, 'di ba? Walang ano, walang makakatalo sa kayamanan ng Panginoon natin. Ang kayamanan niya ito yung faith, yung paniniwala, saka yung trust. Yan ang pinakamayaman na ano. Pero yung may-ari niyan, Panginoon natin. So, wala sa pera, wala sa ano. So bumalik tayo dito ulit sa pagdidisiplina natin at yung sinabi ko sa Bisaya na ano, mm, nasa atin yan, sa kalooban natin yan, yung pride natin. Di ba? Hindi tayo makikipagkumbaba dahil nakakalimutan natin na i-stress tayo tapos nadi-distract tayo sa pera sa mga bagay na hindi dapat ano, hindi naman masyadong importante. Hindi natin na prioritize yung ano natin, yung mga bagay na dapat natin gawin. What we need to do, yung mga our priorities. We don't prioritize it. First priorities. And because of the pride, we are stressing with something we don't need to stress about. So just relate to it, okay? Vi stressar så mycket att vi kan inte fokusera på viktiga saker egentligen dagligt. Vi stressar för ingenting egentligen. Jag brukar säga att jag stressar mig inte på jobbet. I don't stress because I don't get paid with stress. Yung sinasabi ko, yung inaano ko yung ano, yung inner peace, di ba? Yun. You have to protect your inner peace. Yun. It's like that. Just like that. Our integrity. Mm? Yung mga pride natin, ipababa natin konti. Yung sinasabing ano, swallow your pride. Kasi hindi naman din sa pera yan eh. Hindi naman lahat sa pera yan eh. Yung garbo, pride. Kahit, kahit mga mahihirap nga sa mundo, di ba? May pride din yan. Lahat tayo may pride. Yan ang katotohanan. Yes and amen to that. Kasi yung tong pride na to, ano kahit mahirap ka, ito, Bisaya.
Bisan gani mga tawo nga walay kwarta, walay kwarta kanang gamay ra kwarta, naa gihapon na sa atoa, kanang garbo naa gihapon sa atoa, kinaiya man na nato ng garbo nga. Kani akong nakatunan sa unay ngana, mao ni gyud ni, mao na gyud ni, kana mao nay pride, mao nay garbo. Kanang di na ka gusto mag-evolve ba, mo develop sa mo-adapt. Kay kanang sinauna natong mga panghuna-huna, ayaw kayo magkuan ba, ayaw kayo na una-una. Huwag mo yung masyadong isipin yung matagal na nakaraan. Dito tayo, karon ang importante, karong adlaw. Una, it's the power of now, di ba? The moment. Ano ang gawa tayo ng momentum, yung sinasabi. Ano nyo yung, apply nyo yung mga disiplina nyo sa ano, ngayong araw na to. Huwag nyo isipin yung kahapon or last year or for 300 years ago. Move on. Mag-move on tayo, di ba? Mag-adapt. So yun, yung ano, yung garbo sa ano natin. Kani nga tong garbo sa atong kalawasan, sa atong paguna-una ba. Mo ni, batasan nato yung mga ugali natin. Yan eh, kailangan natin disiplinahin, di ba? Nandiyan lang yan eh, sa mahirap o mayaman, di ba? Sa disable o hindi. Kahit yung mga hayop, may pride din yan sila eh. Pero yung pride nila, ano, iba yan eh. Yung parang instinct pa rin yan eh, nila eh. Yung na-program na yan diyan. Pero na ano, pwede natin disiplinahin yung mga ano natin, yung mga hayop natin, yung mga alaga natin, di ba? Dahil nafi-feel nila yan eh. May energy yan eh. At, so everything is energy. So go with the flow. Ano yun mo yung flow mo, yung pagdidisiplina mo. Ano mo yan, yung gawan mo ng magandang flow, yung vibration, di ba? Good vibrations. Yan eh. It's not all about the money, but the money can contribute to do good deeds, di ba? Mr. Deeds yung mga movies. Nakaka-relate ako lahat ng mga movie niyan eh. I can relate to all the movies and everything around me. Na ano na ako eh, parang ano na ba yung parang ano ka na sa ano sa sarili mo. Yung kilala mo na yung sarili mo. Kilalanin yun natin yung sarili natin. Know yourself, know your worth, di ba? Know your values. Yun. So itong pride, ito yung this is the most difficult but not impossible, di ba? Magsimula tayo sa sarili natin. Start with yourself, di ba? So good ta sa atong kaugalingon. Diha na. So sa garbo nato, ano kuha nato, ipa-level nato ba? Mao man ang ginakuha mag-level. Mao ganing mag-away ta kay tungod lang sa pride. Garbo mangguna. Garbo. It's all about pride. So kaning atong mga garbo, kaning mga pagka-arrogante nato, mga ingana, ipaubos na nato. Gina There's a saying, swallow your pride, di ba? Ano, lunukin mo yung ano, garbo mo, yung pagmamalaki mo. Babalik din sa iyo yan. Bumabalik sa atin yung mga ano, yung sinasabing karma. What goes around comes around yan eh. Yung sinasabi mo, bumabalik sa iyo. So pag gusto mong bumalik ng magandang mga bagay, magawa ka ng magandang bagay, magsalita ka ng magagandang panalita, pag-iisip, ba? Yun. Simple as that. 1+1 lang yan. Minsan kasi yung sinasabi nilang 11 or ano, pwede rin. Pero kung advanced na yun eh. Advanced math na rin. Magsimula tayo sa basic, di ba? Yung 1+1, 2. Yun. Kung gawin mong 3 yan, may input ka dyan. If you need another answer, you have to ask the right question, di ba? Ganun yan eh. So, yan. Sa pride ha, ipaano natin yung ano natin, pababa konti, pa-level natin.
Para yan, 'pag na-level na yan kasi, 'pag na-balance na kasi yan, puwede na tayong mag-communicate ng maganda, oo, maka-teamwork na tayo, 'di ba? Oo, yun lang yan. Huminga muna, 'wag mag-stress, don't stress. Yun. You behöver inte stressa så mycket. Allting är där. Allting finns där i huvudet. Och så här, vi måste koppla tillsammans, koppla in, ja? Connect eh, in här, alltså i kroppen, i själen, in your soul set, mindset, skillset. Yan, nandiyan yan lahat. Kung mag-prioritize ba kayo ng magbasa at matuto ng mga ganyan, makaka-relate din kayo lahat dyan. Makaka-relate tayo. We're going to relate it to the words. So, we just need to implement, i-apply natin yan sa ano. Buhaton na nato sa kada adlaw natong kuan. Diha na nato i-exemplify nato ba. Pakita na nato sa atong mga anak, atong pamilya, sa atong mga inahan o gamahan na perting lipaya siguro sa atong Ginoo kung buhat na nato tanan. Diha ram guna. Oh, balik na ta sa kuan sa story. Anuhin ko na lang sa ano, I will just tell this to, I just speak in my two first languages, my fluent languages. So, yung mga asawa dyan, yung nakaka-translate sa mga asawa nilang, hindi nakakaintindi ng Tagalog, Bisaya, translate nyo na lang. Salamat in advance. Kasi nasa ano pumili ako ng Bible verse. Ito yung pinili kong Bible verse about pride, di ba? Ito, ano to, naku, maraming matatamaan nito talaga. Pati na ako, hindi lang kaya. Tinatamaan ko rin yung sarili ko. Ini-include ko yung sarili ko. Dahil ano inaano ko yung pride ko eh. Nilulunok ko. Yan. Yan lang muna yan para hindi masyadong ano. Madilim konti dahil ano eh. Kasi itong pride, ano to eh, yung inano ko yung Proverbs na 8:13. Ito yung ano, God hates pride. Ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw ng Panginoon sa garbo natin sa yabang. Yan ang pinaka-hate niya. Yes and amen. Sumabay kayo sa akin. Totoo yan. So, ito yung binasa ko sa English. Hmm, babasahin ko na lang sa inyo para ano, mas mabilis. As I have promised you, if I was the devil, you still forgive me because I am humbling myself now and copying you and less lies and less pride. Ito yung sarili kong ano, 'di ba? Eh, ito yung pag-i-implement ng ano sa Proverbs. Sinulat ko na, 'di ba? So, nauna 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 pa ako sa sinusulat ko yung mga sarili kong ano. Ito pala yung ano, sorry. Ito yung ano, ito talaga yung ano, yung pinaka i-rewind natin kung may effect pa yan eh. Be kind. Ephesians pala to, 4:32. So yun. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. This verse reminds us of the importance of extending forgiveness to others just as we have been forgiven by God. Yes and amen to that, di ba? Tapos ito yung paborito kong na ano sa ano noon pa, Isaiah 1:18. Basahin nyo yan, i-search nyo yan. At to 20, ito yung ano yung kahulugan nito leads us to turn from sin and trust in Christ. Yung pag ano natin, pagre-repent natin sa Panginoon, di ba?
bigay natin. Yan, kumpisal. Kumpisal, kanang kumpisal na to okay. Kanang kuan, kaso lang daghan daghan pa gyapon tang gakumpisal pero pabalik-balik ang atong sala. Dili nato balikon atong sala. Ano na nato bag-ohon nato, himo na tong nindot nga kuan, balihon na natong mga sala nato. Ninduto na nato nga kuan din. Mao man din akong gibuhat no. So gayan ko rin akong kanibi nga mas maayo. Dili ka ng mas bati, hindi yung mas pangit na ano. Mas magandang ano yung paano inyo yung nakaka-benefits, nakakatulong. Nakakatulong na ano sa ano yung iniisip kasi natin na ano, nakakatulong para umano yung pera. Hindi ganoon. Tsaka yung ano, yung pride natin, ano talaga yan eh. Yan pinakamahirap. But, but it's not impossible. With God, all things are possible. Yung ano, Matthew 19:26, di ba? Yan yun. Diyan tayo, diyan yung ano, foundation, basic. Kaya sa pagpapaniwala natin at saka pag-trust natin. Yan. Diyan yan. Yan yung mga gospels ng ano. Ano na natin yan. Hindi na tayo magdadalawang isip dahil pag nadadalawang isip kasi tayo sa ano natin, diyan tayo maliligaw eh. Kaya dito ako. Yan. Sa magandang paraan ako. Hindi sa ano, 'di ba? Kasi lahat na ng ibang 'yan, lahat ng mga hindi magagandang paraan, ano lang 'yan, mga pagsisinungaling, 'di ba? Pagmamalaki, nandiyan na yung pride. Yung paggalit, mga ganyan, mga negative energy, yun. Kasi wala tayo sa ano eh, wala tayo sa magandang paraan eh. Kaya yun, naano natin masyado yung pride natin, di ba? Mm. So, yun, bumalik tayo sa story na natin. Eh, yun. Inano, ginugol ko kasi yan sa ano eh. Ginugugol ko yan dahil siyempre wala kahit limang lingwahe yung kaya ko. Ano yan eh, parang ano rin eh, yung parang may ibang lingwahe. Nakaka-relate din ako kahit nakaka-relate nga ako sa mga konting sounds eh, sa mga lingwahe pa. Yung level ng mga tono ng mga tao sa paligid ko. Pero kasi yung itong yabang natin, wag nating yan masyado. Ipakita masyado dahil misinterpret ng mga tao yan eh. Yun, mukhang mayabang to. Maglakad lang o kumilos yung mayabang. Huwag. Huwag tayong mag-judge kaagad. Judgment. Ano yan, normal, ano yan sa tao, nandyan yan sa tao. Kaso paano natin yan? Paano natin i-channel? So yun yun. Oh, here comes the story. Here comes the hot step part. Kung sa ano pa, kung may effect pa, di ba? Ito kasi yung ano, yung kahapon experience ko. Nag-ano ako, nag-window shopping ako. Sabi ko sa misis ko at sa anak ko. Nag-window shopping ako kahapon. Dahil parang na ano, gusto ko ng fresh air. Lumabas ako. Tapos yun, punta ako ng ano, mga ano, gadgets. Inano ko, dahil i-upgrade ko yung gadget ko para sa itong ano natin, university. Hindi lang sa ano, ipayayabang ko sa inyo. Hindi. Sa aking sarili, payayabang ko, pero hindi sa ibang tao. Nus-nus, hindi ako magnunus-nus. Wala akong, ito yung nus-nus ko, yung sinabi ko kahapon, makeup ko. So, ano, masok ako doon sa mga ano. Tapos para bang, nauna ako nung ano, mabilis na naririnig kong naglalakad bilis, malalaking tao. Mga ano ata, mga Norwegian ata, puti. Pero, parang na-stress sila. So, nauna ako, syempre, inano ko yung sanitizer.
ito yung ano example sa pride. Inano ko dahil gusto ko, sabi ko mag-ano muna ako para malinis yung kamay ko dahil alam ko nanggaling ako sa hawak ng mga ibang bagay. Doon, di ba? Oh. So, nag-sanitizer ako, hand sanitizer. Tapos, overtake sila, bilis. Dalawa. Nagparinig. Yun, doon narinig kaagad ako. Kung nare-react ako sa lahat ng mga sound, ng mga ganun. Hindi naman sa ano yung, ano yun, hindi sa hindi normal yun. Ano yun? Nagre-react tayo, may mga senses tayo eh. May ano, may tenga tayo eh. Di ba? So kagad ano sila, yung pinarinig sila sa akin. Especially yung babae. Sabi ng babae, hindi na tayo mag-sanitizer dahil hindi naman tayo pupunta sa kitchen eh. Oh, hindi ko yun. Akala nila hindi ako ano, kasi minsan diretso na lang yung salita yan eh. Eh, parang na-stress ata yung babae. Tapos yung lalaki siguro gusto mag-ano, pero sumunod na lang siya sa asawa niya. Asawa niya ata o ano ba, doesn't matter. Ano, sabi ko, pero yung pag-react ko, ano lang, ano lang, kalma lang. Pero may sinabi ako, pero hindi sa lengguwahe nila. Sinabi ko sa Bisaya, sa dalawang ano yan eh. Both day ka. Both day mo. Hindi lang 2 words yan. 3. Bakit? Ano? Anong pakialam mo? Bakit ka nag-ano, di ba? Yun, ganun. Tapos parang ano, narinig ata ng ano, ibang lingwahe, hindi ko maintindihan. Diretso lang sila, ganun. Yung para bang ano, nirelease ko yung ano, yung parang nirelease ko yung parang may pumapasok sa akin na galit. Na-react ako ng negatibo kasi hindi kasi tayo pupunta ng kitchen, yun doon ako na ano. Tapos siyempre, nagparinig sila. So, ano yun eh, yung tinatawag na ironic, sarcastic, yung mga ganun. Yung narinig, hindi na kailangan ng ano, paringgin yung ibang tao, di ba? Kasi siguro akala ng babae hindi ako nakakaintindi. Intindihan ko eh. Kaya bumalik sa kanya yung ano, yung salita, kaso sa Bisaya o sa Tagalog. Hindi naman personal din yun, sabi ko. So, diretso din akong ganun. Yun, doon. Doon yung story ba? Ang ano, parang pinalma ko yung sarili ko. Yung doon ko inano yung pride ko. Teka, ano ka lang, hoy, cool ka lang, chill. Huwag kang mag-react sa lahat ng mga ano. Baka hindi para sa asawa niya yun. Actually, parang sa ano eh, diretso yun sa asawa niya. Pero nagparinig. Hindi naman kailangan pagalitan kagad yung asawa. Ang gusto ng asawa, malinis yung kamay niya. Dahil siguro gusto niya akong gayahin. Di ba? Kumopya. Yun. So, yun na yun. Itong ano natin, yung pagpakumbaba natin kasi. Yan, nagpakumbaba din yung ano. Yung asawa niyang lalaki, ano. Hindi na lang siya nag-ano. Pero siyempre, ano yun eh, yung parang tayo nagpapakumbaba sa mga asawa natin dahil prevent natin yung away, di ba? Yung conflict. Eh, depende kasi sa pag-ano mo yan eh, sa communication ninyo eh, sa paano natin mag-adapt sa sarili, sa isa't isa, how we adapt to each other. Yan yun, yung level, so yung pride natin. Yung atong kaniya atong mga garbo, dili na nato ikuan kayo, ipataas kayo. Nga mao ni, mao kana, kay kuan kayo ko, edukado kayo ko, o dili kayo ko edukado. Basta mga dili edukado, napo na yung mga pride. Tanan tanay pride. Natay garbo. We have all prides. Ang kanilang ang atong pagdidisiplina sa atong mga garbo sa pride nato. Mao na ikuan importante. Dili na nato ipahambog ba kanang hindi natin ipagmamalaki yung pagmamalaki, yung pagyabang sa mga bagay. Hindi natin ipagyabang. Ano, yung may kanta yan, yung pinapalagi kong inaano din yan, iniisip niya.
Don't be afraid to be weak, but don't be too proud to be strong. So yung inig mo, pakinggan nyo yan. Nandiyan yan, inig mo. Hanapin nyo, search. Search yung kanta na yan. Pero hindi yung title na yan, may ibang title yan. Hindi ko lang matanda. So, 30 minutes. So, bilis ng oras, no? Basta masarap yung usap natin. Mga pananalita ko. Sana naman ay naka-benefit ulit. Dahil siyempre, ano tayo eh, tao, bumalik tayo sa sarili natin. Tao pa rin tayo. Pero i-channel natin. Disiplinahin natin yung pagkatao natin. Hindi tayo hayop, hindi tayo halaman. Halaman nga lang, nandyan lang yan, nakatayo lang yan. Staying on the ground. Hmm? Naghihintay yan sa hangin, sa tubig. Naghihintay din yan sa atin na magano tayo, di ba? Hmm. Yung mga hayop, naghihintay din yan. Pero mas kumikilos yan sila. Kumikilos din yung mga puno at halaman. Dahil na-influence sila sa hangin at ano, di ba? Hmm. Yun na yun. Wala nang sneak peek mga ano, kabayan, mga nasaan man kayo. Magturo tayo ng magagandang ano, bagay. Mag-vibrate tayo. Ha? Saka yung garbo, yung mga pagyayabang natin, yan muna natin yan. Kung gusto niyong itago yan sa sarili niyo, pwede. Tayo itago niyo yan, ano mo yan. Huwag niyong ano masyado. Porket marami tayong pera or mga ganyan, mga bagay. Huwag nating pagyabang. Pagyabang na lang natin sa sarili natin, sa pamilya natin, ganyan. Dito sa sariling pamilya, sa sarili niyong bahay. Hindi yung sa kapatid or sa kaibigan or kapitbahay or you name it. Ano natin yung pride natin, 'di ba? Mas maganda nga yung pride natin ano contribute mo na lang 'yan. Bigay mo, magbigay ka. Yun. Yung kayabangan na 'yan, mas maganda yung kayabangan na magbigay ka ganyan. Parang selfish din 'yan. Pero yung nakakatulong. Tapos yung tinutulungan, magano appreciate na tinutulungan at magbigay salamat, 'di ba? Gratitude. Saka bigay uli ng ano, service 'yan, pang-service natin 'yan. Magbigay ka ng service sa isa, may bigay na may halaga naman yung service mo. May halaga din yung ano, bumabalik. Pero hindi tayo mag-expect ng ganyan din, 'di ba? So hala, so that pride, ha? We just swallow our pride sometimes. Don't be too humbug. Humbug din yan sa English, eh. It's better to be humble. Always humility. Yan yan, pagkumbaba. Hmm? Paghiubos sa Bisaya, paghiubos. Ah, kung sa atong igsuon, atong mga kuya o mga manghod, ang mga kapatid, mga cousins, lahat-lahat na yan included, di ba? Kumbaba, magintindi tayo, mag-unawa. Lahat na yan, complete yan. So, ito na yung sinasabi niya, ano, yung finalize, ibang finalize na to. To God be the glory. Yung ini-exemplifies ni Billy Alston. Blessed and unstoppable siya. Na-impact niya na yung ano, mundo. Sabi niya, ako rin mag-i-impact din ako sa mundo. Sa inyo. Sisimula ako sa inyo mga Pinoy tayo mga Pinoy. Dahil hindi ko maano yung mentalidad natin ang dami. Kaya siguro mahirap tayo diyan sa bayan natin eh. Kulang tayo sa teamwork, kulang tayo sa ano natin, mas masyadong ano yung pride, malakas yung pride sa ano natin, sa loob natin, sa kalooban natin. Yan, yan yung mentalidad na ano, anuhin natin, ibahin natin yung pride natin. Kalma natin yung pride natin, yung pagyayabang. Yun. That's the final vibrate love, peace, and understanding. Hmm? Vibrate kayo always. Magagandang mga bagay. Salamat sa oras ninyo. Hanggang dito na lang muna. Ibang story uli. Thank you. Peace.